Ang araw ay naglalagablab ng walang awa sa hapon ng Sabado, pero gustong-gusto ko iyon. Para itong apoy na nagpaparamdam sa akin na buhay, na parang bawat hininga ko ay puno ng saya. Hello, ako si Marikit, 26 na taong gulang, tubong bayan ng Liliw, Laguna. Sa araw na yon, nagpasya akong manatili sa bahay habang umalis ang pamilya ko papuntang probinsya para sa isang salu-salo. Gusto ko lang kasi ng isang araw na walang sagabal, walang nagdadabog sa akin, walang nagmamadali at walang nakakaistorbo sa kapayapaan ko. Habang nakasuot ng puting bikini na medyo masikip at pang-home lang ang gamit ko, naglatag ako ng sunblock kahit alam kong hindi naman ito gaanong makakatulong. Maputi kasi talaga ang balat ko, parang nyebe, pero palagi kong gustong magkaroon ng konting kayumanggi. Humiga ako sa tabi ng maliit naming pool, hawak ang isang libro na hindi ko naman binuksan. Sapat na ang init ng araw at ang asul ng langit para damhin ko ang katahimikan at ang kalayaan ng sandaling iyon. Pero nang bigla kong marinig ang pag-iyak ng pinto sa gilid ng bakuran, alam kong may paparating. Gusto mo bang maging hipon na? Pula ka na pati mga kuko sa paa, bati niyang may biro. Umiti ako ng bahagya, pilit na nagpapanggap na seryoso. Siya pala si Diego, isang kaibigan na parang laging dumarating sa panahon na hindi inaasahan. Sa kanyang simpleng puting polo na medyo bukas sa liig at kulot na buhok na tila galing sa isang patalastas, tila napasaya niya ang araw ko nang hindi nagpaplanong gawin iyon. Sabi niya, pareho pala kaming nagdesisyong magpahinga sa araw na iyon. Natawa ako, kung alam ko lang, baka nagpalit ako ng swimsuit. Siya naman ay kunwaring naiinis pero may ngiting nagpapakita na may gusto rin siyang makasama ako. Hindi ko inasahan na magtatapos ang araw namin na puno ng tawanan, usapan, at hindi inaasahang paglapit na unti-unting nagbabago ng lahat ng alam ko tungkol sa kanya. Alam kong hindi ko dapat inalintana ang presensya ni Diego, pero may kakaibang aura siya na mahirap ipaliwanag, parang hangin na dumarampi sa balat mo nang hindi mo namamalayan. Habang nakaupo ako sa tabi ng pool, pinagmamasdan ko siya na nagpapalit ng damit, isinusuot niya ang maikling itim na shorts na kitang-kita ang mga patak ng pawis sa kanyang bala. Hindi ko mapigilang mapatingin ng masinsinan, kahit papilit kong iniisip na hindi ito tama. Ang dibdib niya na bahagyang tumatayo sa bawat hininga, ang mga kalamnan ng kanyang braso na kumikilos habang inaayos ang shorts, lahat ng iyon ay tila naglalaro sa isip ko. Sige, pasok ka na, anya habang tumitingin sa tubig. Halatang hinihintay niya ang aking kumpirmasyon na para bang isang maingat na panauhin na nais siguraduhin kung welcome siya. Napangiti ako, sige, bago pa ako magbago ng isip. Sa pagtapak ko sa malamig na tubig, agad akong naalimpungatan sa lamig nito, iba ito sa init ng araw na nagmumula sa langit. Ngunit habang nilulubog ko ang katawan, ang malamig na tubig ay naging isang palamig na yakap na unti-unting nagtanggal ng init na aking nadama. Napansin ko na si Diego ay pumasok ng eleganting parang atleta, lumalangway ng madali, halos parang isda. Ngunit hindi ito ang karaniwang paglangway na nakikita ko, ay halong gilas at tiwala sa sarili na mahirap itago. Nang biglang sumabog ang isang alon mula sa kanyang paglukso, nabasa ang buong upuan ko sa tabi ng pool. Diego, sigaw ko, tumatayo agad para takpan ang basa ng mga damit ko. Napailing naman siya, nagpakitang gilas sa kanyang ngiti na may halong pagdadaldal, hindi ko sinasadya, promise. Alam kong nagsisinungaling siya, kaya natawa na lang ako. Habang naglalakad siya patungo sa akin, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat detalye, ang malambot na buhok na basa-basa, ang mga patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang mukha, ang mga mata niyang tila mailihim ng ngiti. Habang nakaharap siya, naramdaman ko ang init na hindi galing sa araw, kundi sa presensya niya. Bakit palaging ginagawa mo akong inisahin? Tanong ko na may halong pagkairita at saya. Tumawa siya ng mahina at sinabing, kasi ang saya kapag nakikita kang ganito mag-react. Hindi ko na alam kung ano ang sasabihin pa, kaya nagpatuloy na lang kami sa aming munting laro sa tubig, pagsubok kung sino ang makakatagal ng mas matagal sa ilalim nito, mga biro na kahit hindi nakakatawa, ay napapangiti kaming dalawa. Hindi ko maipaliwanag, pero sa bawat sandali, unti-unting nagbabago ang pakiramdam ko tungkol kay Diego. Parang may isang kwento na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang mga ngiti at biro, at ngayon, unti-unti itong lumalabas sa liwanag, sa gitna ng init ng araw at lamig ng pool. Ang araw ay patuloy na sumisiklab, habang kami ni Diego ay naglalaro sa tubig na tila walang iniisip, kundi ang kasiyahan ng sandali.
Pero habang lumalalim ang aming usapan, napansin kong may ibang bagay na bumabalot sa kanyang mga mata, hindi na ang dati niyang birong walang pakundangan, kundi isang seryosong tingin na nagpapahiwatig ng mas malalim na damdamin. Alam mo ba, Marikit, simula niya habang nagpapahinga kami sa gilid ng pool, na matagal na kitang gusto. Napahanga ako ng sandali. Hindi ko inaasahan ang ganitong pahayag mula sa kanya, lalo na dahil matagal na kaming magkakilala, parang magkakaibigan lang sa lahat ng pagkakataon. Pero ngayon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita, na parang isang lihim na matagal nang itinatago ay sumabog na. Bakit ngayon mo lang sasabihin, tanong ko, halos hindi makapaniwala. Hinawakan ko ang kanyang kamay na basa pa mula sa tubig, at sa init ng kanyang mga daliri, parang may kakaibang kuryente na dumadaloy. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero ayokong mawala ang pagkakaibigan natin. Pero hindi ko rin kayang itago pa ang nararamdaman ko. Hindi ko maiwasang tumitig sa kanya, sinusubukang basahin ang bawat linya sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan, na para bang walang ibang nais kundi ang malaman ko ang totoo. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko na may isang bahagi ng puso ko na matagal nang naghahanap ng ganitong uri ng pagmamahal. Habang kami ay nag-uusap, hindi ko maiwasang maalala ang mga simpleng sandali namin noon, mga tawanan, mga biruan, at mga pagkakataong halos hindi kami nagkakaintindihan pero nanatili pa rin ang aming samahan. At ngayon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa aming maliit na bahay sa Liliw, naramdaman ko ang simula ng isang bagong yugto. Ngunit bago pa kami tuluyang makapagpahayag ng aming damdamin, may narinig akong kaluskos mula sa likod ng bahay. Parang may tao na hindi namin inaasahan. Sa isang iglap, ang katahimikan ay napalitan ng tensyon, at ang mga puso namin ay biglang tumakbo ng mabilis. Ano kaya ang paparating? Bakit tila may tinatago ang araw na ito na hindi ko pa alam? Habang kami ni Diego ay nakatitig sa direksyon ng kaluskos, biglang pumasok sa aming paningin si Aling Nena, ang kapitbahay namin na kilala sa pagiging tsismosa ng buong barangay. Suot niya ang kanyang simpleng bestida na may floral print, at may dala siyang basket ng mga prutas na halatang galing sa kanyang taniman. Ay, Marikit, Diego. Pasensya na kung naistorbo ko kayo, pero may dala akong mga manggat saging na sobra sa tanim ko. Gusto niyo bang tikman? Tanong niya na may ngiti, ngunit may bahid ng pag-usisa sa kanyang mga mata. Natawa ako, bahagyang naibsan ang tensyon. Salamat po, Aling Nena. Sige, papunta na kami, sagot ko habang pinipilit na maibalik ang normal na daloy ng araw. Si Diego naman ay ngumiti ng bahagya, pero ramdam ko na hindi niya mapigilang tumingin ng madalas sa paligid, parang may iniintindi. Habang nag-uusap kami, unti-unting bumalik ang saya sa amin. Ngunit sa kabila ng mga biro at tawanan, alam kong may mga salitang hindi pa nasasabi, mga damdaming nakabaon na naghahanap ng tamang panahon para lumabas. Napagtanto ko na ang araw na ito ay hindi magiging pangkaraniwan, hindi lang dahil sa mainit na sikat ng araw o sa lamig ng pool, kundi dahil sa mga pangyayaring nagbabago ng takbo ng buhay ko. Matapos magpaalam si Aling Nena, nagbalik kami ni Diego sa gilid ng pool. Naglapat ako ng panibagong sunblock, at inayos ko ang puting bikini na medyo sumisikip sa akin, sabik na maramdaman muli ang init ng araw sa aking balat. Alam mo, Diego, sabi ko, parang ang dami pa nating hindi na pag-uusapan. Tumango siya, at ang mga mata niya ay nagningning sa ilalim ng araw. Marikit, gusto kong maging totoo sa'yo, kahit na mahirap, Anya, na may tinig na puno ng pag-asa at kaba. Hindi ko gustong masira ang pagkakaibigan natin, pero ayoko ring itago ang nararamdaman ko. Nakita ko ang katapatan sa kanyang mga mata, at para bang nahihirapan siyang magpasya sa pagitan ng dalawang bagay, ang takot na masira ang aming samahan, at ang pagnanais na subukan ang isang bagong yugto. Pinisil ko ang kanyang kamay, nais kong iparamdam na kahit ano paman ang mangyari, hindi siya nag-iisa. Diego, hindi ko rin alam kung ano ang mangyayari, pero handa akong subukan, sagot ko, habang nararamdaman ang tibok ng puso ko na mas mabilis kaysa dati. Sa isang iglap, ang araw ng Sabado ay nagbukas sa amin ang pinto, patungo sa isang kwento na punong-puno ng pag-asa, pangarap at hindi inaasahang pag-ibig. Ngunit bago pa man tuluyang sumabak sa bagong yugto, may naramdaman akong kakaibang presensya mula sa likod ng aming bahay. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng bakod na para bang may nagmamasid sa amin. Sino kaya sila? At ano ang ibig sabihin ng kanilang pagdating sa araw na ito?
Habang kami ni Diego ay nakatingin sa gilid ng bakuran, hindi ko maiwasang maramdaman ang kaba na kumakalat sa dibdib ko. Ang mga aninong iyon ay gumagalaw ng dahan-dahan, halos parang mga multo na tahimik na nagmamasid sa aming munting mundo. Diego, tingnan mo yan, bulong ko, pilit pinipigilan ang pagkurog ng boses. Siya rin ay tumingin ng seryoso, ang kanyang mga mata ay nagdilim, tila handang harapin ang anumang paparating. Hindi kami sigurado kung sino sila, pero ang pakiramdam ko ay hindi nila kami sukat na guluhin lang. Parang may dala silang lihim, isang misteryong kailangang mabunyag. Nilapitan namin ang bakod ng dahan-dahan, pilit hinahanap ang pinagmumulan ng mga anino. Ngunit pagdating namin, tila nawala na ang mga ito na para bang naglaho sa hangin. Marikit, baka kailangan nating maging maingat. Hindi ito karaniwang araw, sabi ni Diego, hawak pa rin ang aking kamay na parang pinanghahawakan ang aking lakas. Napatingin ako sa kanya, nakita ko ang seryosong mukha na bihira kong makita, na nagpapakita ng tunay na pag-aalala. Sa kabila ng tensyon, naisip kong subukan munang kalmahin ang sarili. Baka mga kapitbahay lang yan na naglalakad, sabi ko, bagaman nanatili ang pagkabahala sa puso ko. Pero hindi ako naniniwala sa sarili ko. Alam kong may bagay na kakaiba sa araw na ito, at siguro, hindi lang ito tungkol sa amin ni Diego. Nagpasya kaming bumalik sa gilid ng pool, pero hindi na tulad ng dati ang aming pakiramdam. Ang dati puno ng saya at init ng araw, ngayon maihalong takot at katanungan. Habang nakaupo ako sa tabi ng tubig, niyakap ni Diego ang aking balikat, na para bang sinasabi na hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Marikit, ano man ang mangyari, andito ako para sayo, ani niya na may tinig na puno ng tapang. Napangiti ako, kahit na may lungkot sa puso. Salamat, Diego. Kailangan ko yan ngayon. Ang araw ng Sabado na una kong inisip na magiging ordinaryo ay nagbukas ng bagong kabanata, isang kwento ng pag-ibig, takot, at mga lihim na naghihintay na matuklasan. Ngunit habang tumatagal ang gabi, ang mga tanong ay patuloy na sumisikip sa isipan ko. Sino ba talaga ang mga aninong iyon? At ano ang ibig sabihin ng kanilang pagdating sa buhay ko? Ang sagot ay parang nakatago sa dilim, naghihintay na ilabas at harapin. Isang lihim na magbabago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking sarili, kay Diego, at sa mundong aking ginagalawan. Hindi ko maipaliwanag kung paano ako nakaramdam ng ganito, ang halo ng kaba at pagkagulat. Parang hindi ko inaasahan na ang simpleng araw na ito, na sinimulan ko ng may pagnanais lang na magpahinga, ay magiging simula ng isang kwento na puno ng hindi inaasahang pangyayari. Habang nakaupo sa tabi ng pool, pinagmamasdan ko si Diego na tahimik na nakatingin sa malayo, tila ba may iniisip na hindi niya kayang sabihin. Akala ko'y magiging payapa ang araw na ito, bulong ko sa sarili, habang tinitingnan ang mga patak ng tubig na dahan-dahang bumabagsak mula sa aking basang buhok. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na mahigpit pa ring nakahawak sa aking palad. Parang iyon lang ang tanging bagay na nagbibigay ng katiyakan sa mundong puno ng kawalang katiyakan. Napaisip ako kung paano sana kung hindi niya ako nilapitan sa araw na ito. Baka nag-iisa lang talaga ako sa bahay, nagpapahinga, na walang alam na malapit na akong mabago ng isang tao na hindi ko inaasahang magpapasok ng liwanag at gulo sa buhay ko ng sabay. Ngunit paano kung ang lahat ng ito ay hindi lang tungkol sa amin? Paano kung may mga bagay na mas malaki kaysa sa aming dalawa na naghihintay na tuklasin? Marikit, tawag ni Diego, ang tinig niya'y puno ng pag-aalala. Lahat ng ito, ang mga aninong nakita natin, ang mga damdamin natin, lahat yan ay bahagi ng kwento. Hindi natin pwedeng baliwalain. Napatingin ako sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon, ng pangakong hindi niya ako iiwanan kahit ano paman ang mangyari. Naramdaman ko ang malalim na koneksyon sa pagitan namin, isang bagay na hindi ko lubos maintindihan pero alam kong totoo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naroon pa rin ang tanong na bumabalot sa aking isipan, paano kami haharap sa mga darating na pagsubok? Ano ang magiging kapalaran namin sa harap ng mga lihim na unti-unting lumalabas? Habang ang araw ay unti-unting lumulubog, ang mga anino ng gabi ay lumalawak, at ang aming munting mundo ay tila nagiging mas malaki at mas komplikado. At sa gitna ng lahat ng ito, ako ay nananatiling nakatitig sa langit, naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi ko pa alam kung kailan masasagot. Ngunit isang bagay ang sigurado ako, ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati, at si Diego ay magiging bahagi nito, sa kahit anong paraan man ito magtapos.
Hindi ko inakala na ang araw na puno ng init at tawa ay mauwi sa isang gabi na puno ng lihim at misteryo. Habang nakaupo kami ni Diego sa gilid ng pool, biglang may narinig kaming malambing na halakhak mula sa loob ng bahay. Napalingon kami ng sabay at doon ko nakita si Lito, ang pinsan ni Diego, na may dalang malamlam na ilaw sa kamay na para bang may itinatagong sikreto. Lito! Ano nang ginagawa mo dito? Tanong ni Diego na may halong pagtataka at bahagyang pagkabahala. Hindi ito ang inaasahan kong bisita sa gabing iyon. Ngunit hindi sumagot si Lito. Sa halip, nilingon niya ako ng isang tingin na puno ng hiwaga, at dahan-dahan niyang inilapit ang ilaw sa akin. Sa liwanag, nakita ko ang isang maliit na kahon na may ukit na kakaiba, parang isang antigong bagay na may kahalagahan. Marikit, may kailangang malaman ka, ani ni Lito habang sinusulyapan ni Diego ang kahon na hawak niya. Ito ang simula ng isang bagay na matagal nang itinago mula sa inyo. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin niya, pero ramdam ko agad ang bigat ng mga salitang iyon. Parang isang bagyong paparating na hindi namin maiiwasan, isang lihim na magpapabago ng lahat sa amin. Naramdaman ko ang hawak ni Diego sa aking kamay na naging mas mahigpit, sabay sa pagdama ko ng takot at pagkasabi. Ano kaya ang laman ng kahon? At paano ito makakaapekto sa amin? Ang mga tanong na ito ay sumiksik sa aking isipan, habang ang gabi ay nagiging mas madilim at puno ng mga pangakong hindi ko pa alam kung paano haharapin. Dito nagsimula ang isang kwento na puno ng pagtataksil, pag-ibig, at mga lihim na magpapabago sa aming buhay nang hindi namin inaasahan. At sa kabila ng lahat, alam ko na hindi ako nag-iisa, si Diego ay naroon, kasama ko sa bawat hakbang ng paglalakbay na ito, kahit saan man kami dalhin ito. Ngunit ang susunod na bahagi ng kwento ay higit pa sa aming matapang na pagharap, ito ay tungkol sa pagtuklas ng katotohanan na matagal nang nakatago sa dilim ng aming nakaraan. Hindi ko akalain na ang simpleng gabi sa liliw ay magiging simula ng isang kwento na puno ng hiwaga at pagsubok. Nang mabuksan ni Lito ang maliit na kahon, sumilay ang mga lumang litrato at papel na tila naglalaman ng mga lihim ng aming pamilya, mga dokumento na may mga pangalan ng mga taong hindi ko kilala, mga lugar na hindi ko pa nararating, at mga pangyayari na matagal nang itinago. Tingnan mo ito, Marikit, sabi ni Lito habang inaabot ang isang lumang sulat na may tinta na halos kumupas na. Ito ang dahilan kung bakit kailangang malaman niyo ang katotohanan. Hindi lang ito tungkol kay Diego at sayo, kundi sa isang pamilyang may mga kasaysayang kailangang ilahad. Tumingin ako kay Diego na ang mukha ay puno ng pagkabigla at pagkabahala. Saan nanggaling lahat ng ito? Tanong niya, halos bumulong. Hindi ko rin alam, sagot ni Lito, pero malinaw na ito ay bahagi ng isang matagal ng lihim. Habang binabasa namin ang mga sulat at tinitingnan ang mga larawan, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng mga kwento na nakatago sa likod ng mga ngiti at araw na aming pinagsaluhan. Ang mga lihim na ito ay tila isang nakakubli ang sugat na kailangang pagalingin o baka mas lalo pang lalalim. Marikit, Diego, hindi ako pwedeng magkwento lahat ngayon, sabi ni Lito, pero kailangan ninyong maghanda, dahil ang susunod na mga araw ay magdadala ng mga pagsubok na hindi pa ninyo hinaharap. Hindi ko maiwasang maibalik ang mga naunang pangyayari, ang mga aninong napansin namin sa bakuran, ang mga kakaibang tingin ni Diego, at ang mga sandaling parang may gustong ipahiwatig ang paligid. Lahat ng ito ay parang isang palaisipan na ngayoy unti-unting nabubuo. Habang hawak ko ang kamay ni Diego, naramdaman ko ang isang bagong lakas, isang determinasyon na harapin ang mga darating na hamon, kahit hindi ko alam kung ano pa ang eksaktong naghihintay sa amin. Ang gabi ay tila pumapalibot sa amin, puno ng misteryo, ngunit sa puso ko, alam kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Sa likod ng mga lihim at mga tanong, nagsimula ang isang paglalakbay na magpapabago hindi lang sa aming buhay, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid namin. At habang naglalakad kami sa dilim, isang tanong ang nananatili sa aking isipan, handa na ba kami harapin ang katotohanang matagal nang nakatago? Hindi ko maipaliwanag kung gaano tindi ang mga pangyayaring naganap sa loob ng ilang oras lang. Parang buong mundo ko ay naikot at nabaliktad. Ang araw na sinimulan ko ng may simpleng plano na magpahinga ay nauwi sa isang dagok na halos bumagsak sa akin. Ang mga lihim na unti-unting lumabas mula sa kahon ni Lito ay parang mga apoy na sumiklab sa loob ng puso ko, naglalagablab ng takot, pag-aalinlangan at pag-asa. Habang hawak ko ang mga lumang larawan at sulat, naramdaman ko ang bigat ng mga mata ni Diego na nakatitig sa akin,
ang mata na puno ng pagsisisi at pagnanais na maitama ang mga mali ng nakaraan. Marikit, hindi ko alam na ganito kalalim ang lahat, sabi niya, ang tinig niya ay halos pumutok sa emosyon. Pero nangangako ako, hindi ko hahayaang mawala tayo sa gitna ng lahat ng ito. Nararamdaman ko ang isang apoy sa dibdib ko, isang damdaming sumisigaw na lumaban, na huwag sumuko kahit gaano pa kahirap. Ngunit kasabay nito, naroon ang takot na baka ang lahat ng ito ay masira, ang aming samahan, ang aming mga pangarap, at ang kinabukasan na inaasam. Diego, ano ang gagawin natin? Tanong ko nang halos nanginginig ang boses. Una, kailangan nating alamin ang buong katotohanan. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga taong mahal natin, sagot niya, habang mahigpit na hinawakan ang aking kamay. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lang basta kwento ng pag-ibig, ito ay isang epiko ng pagtitiis, pagtanggap at pagharap sa mga demonyo ng nakaraan. Sa kabila ng lahat ng unos, alam kong may pag-asa, isang liwanag na magbibigay daan sa amin upang muling bumangon. Ngunit habang patuloy ang gabi, isang malamig na hangin ang dumaan, at may narinig kaming malambing ngunit mapanlinlang na halakhak mula sa dilim. Parang may mga matang nagmamasid, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumugod. Hindi pa tapos ang laban, sa katunayan, ito pa lamang ang simula ng isang mas madilim at mas mapanganib na kwento. Ako at si Diego ay maghahanda sa darating na unos, ngunit ang tanong ay nananatili, hanggang saan kami aabot para protektahan ang aming pagmamahalan at ang mga lihim na unti-unting sumisiklab sa paligid namin. Ang hangin sa paligid ay naging malamig, at ang bawat hininga ko ay tila nagiging mabigat sa gabi. Si Diego ang tanging liwanag sa dilim na iyon, ang kanyang mga mata ay naglalagablab ng tapang at pag-asa na pilit kong hinahangaan. Ngunit sa kabila ng aming pagkakaintindihan, alam kong may mga bagay na hindi pa namin nalalaman, mga lihim na muling bubukas ng sugat na matagal nang nakabaon. Habang nakaupo kami sa tabi ng pool, hawak ang mga kamay ng isa't isa, isang tanong ang bumalot sa aking isipan, hanggang saan nga ba kami handang pumunta para sa pag-ibig na ito? Hanggang kailan kaya namin mapapalaban ang mga aninong sumusunod sa amin, ang mga lihim na nagbabanta sa aming mundo? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig namin ang mga hakbang na dahan-dahang papalapit mula sa madilim na sulok ng bahay. Isang anyo ang lumitaw, isang mukha na kilala ko mula sa mga lumang litrato sa kahon ni Lito, ngunit hindi ko inaasahang makikita ng personal. Ang mga mata niya ay matalim, puno ng lihim, at may ngiting punong-puno ng kasinungalingan at pagtataksil. Akala niyo ba'y matatapos na dito ang lahat? Ang boses niya ay malamig at tila bagay nagpapahiwatig ng mga bagyong paparating. Hindi ko alam kung paano namin haharapin ang susunod na kabanata ng aming buhay, ngunit isang bagay ang sigurado, hindi na ito ang araw na magtatapos lang sa init ng araw at lambing ng pool. Ito ay simula ng isang kwento na puno ng pagsubok, pag-ibig, pagtataksil, at mga lihim na kailangang mabunyag. At sa kabila ng lahat, ang puso ko ay patuloy na tumitibok, puno ng pag-asa at lakas. Dahil kahit ano paman ang dumating, alam kong hindi kami nag-iisa. Si Diego ay narito, at magkasama naming haharapin ang dilim, ang liwanag, at ang lahat ng misteryong naghihintay sa amin. Ngunit ang tunay na tanong ay, handa na ba kayong malaman kung ano ang susunod na mangyayari? Kasi ang kwento namin ay hindi pa tapos, ito pa lang ang simula ng isang masalimuot at nakakabighaning paglalakbay na sasabayan natin ng magkasama. Kaya, manatili kayo sa aming kwento, dahil ang susunod na kabanata ay mas matindi pa kaysa sa inakala namin.